Pero kahit napakaliit ng utang mo, pag nagmamatigas ka at ini-evade mo ito, hindi sila natutuwa. At dito sila ngayon nag-charge. Ang katwiran nila, nang umutang ka sa akin, ang bilis kitang binigyan. Kaunting paliwanag ngayon, ang sisingiling kita, ikaw pagalit. Hindi kita magilap, hindi ko alam kung saan kahanapin. At minsan nagsasalita ka pa ng hindi mabuti. So, bumibigat ang pangyayari. Yun pong ibig sabihin nito. Huwag po tayong tumigil hanggang sa makakaya natin. Pilitin po nating mabuhay sa responsibilidad natin. Amen. Naalala ko po nung early years natin sa Lord at sa ministry, siyempre wala naman tayong sweldo rito. Sinisingil po ako ng may-ari ng bahay. 3 buwan na po kami hindi nakakabayad. Sabi po ng may-ari ng bahay, hindi mo siya masisi siya may-ari. Bagamat yung kanyang banner, hindi godly. Maaga pa po, kagigising pa lang ng manok. Sabihin, oras pa lang pagtulog, kaya na po siya sa bahay namin. Actually, bahay niya, tinitira namin. Sabi niya, "Andiyan ba si pastor?" Hindi ka na kailangan pang magising. Tsak, gigising ka na nun. Sabi ko, sino nga po pala? Ako si Mrs. Naniningil. Di siyempre, wala kang magawa dahil may utang ka Maring pangit yung kanyang attitude, hindi tama yun, pero hindi yan ang tinignan ko yung responsibility ko. Amen? Yun po yung problema ng marami. Na tinitingnan po nila yung pangit na ginawa para wag magbayad. Mali po yun. Ito po ang ginawa ko. Mrs. Maniningil, totoo po yun. Hindi ko naman po nakalimutang may utang kaming 3 buwan Pero actually sa totoo, wala po kaming utang. Yung aming pong deposit tsaka advance, nagamit lang. Pero wala pa po kaming utang. Pero huwag po kayong mag-alala. Pag nagkapera po ako bukas, babayaran ko na po kayo. At ikalawa, kung hindi po ako magkakapera bukas at hindi naman po talaga kayo papaawat maningil, huwag po kayong mag-alala. Bago po kami magkautang at tumungtong na po kami ng unang araw, ikalawa, para magbayad hanggang dumating ang 1 buwan, aalis na po kami. Amen. Ay kung tatanggap naman po kayo ng perang ibibigay sa amin, hindi man po sapat, ibibigay ko sa inyo. Yung pong mahinahong sagot po yun, convicted po siya. Alam niyo, sabi niya, "Pastor, pasensya na kung naabala ko kayo at maaga pa pala, natutulog pa kayo, pasensya na." Di bale, okay lang kung kailan ka magkapera. Yun po yun Yun po yun. Kung yung, alam ko may utang ako, pero sobra ka naman, natutulog pa ako, ano ka? Kahit saan tayo makita, gusto mo patayan tayo rito ngayon? Nangingiti po kayo, pero alam yung truth yan. Mali po yun. Hello. Kung yung bahay mo kaya sipain ko, sabihin ko, magbabayad ako, boom! Matutuwa ka kaya? Walang mangyari ron. Ang tao pong matuwid, umaako ng tungkulin. Ang taong liko, may tungkulin na ayaw pang akuin. Singil po kami sa school. Pero nag-aaral 3 kong anak. Wala. Siyempre, tuition fee. May iba pa nga dyan, registration fee. May mga school na ganyan. Yun po yung napasukan ng mga anak ko. Sabi ng 3 bata, "Pa, ayaw kaming papasukin sa school." Sabi ko, "Bakit?" Nahanapan po tayo ng tuition fee. Kung mag-aaral kayo. Paano nga tayo mag-aaral? Nga tayong papasukin mag-aaral nga tayo Ano nga gawin natin? Hindi pumunta sa school. Ayaw nga tayong papasukin. Sama kayo kay Papa. Nanta po kami doon. Ayaw ng 3 bata, tsaka si Nanay Ellen, na sumama doon sa sa opisina ng registrar. Kasi ando doon yung singilan Sabi ni Nanay Ellen at ng 3 bata, "Pa, ikaw na lang mag-isa doon, dito na lang kami. Magpipray na lang kami dito sa labas." Di pasok po ako. Sabi ko, "Magandang tanghali po." Hindi ako nahiya. Sinabi ko, lingkod ako ng Diyos. Minsan kasi, yung iba ayaw sabihin, "Wag mo sabihin, bishop ka. Sabihin mo, si Mr. Ending ka lang. Kasi nakakaya, bishop ka. Tapos wala kang pambayad." Ako, hindi po ganoon. Ako po, yung lingkod ng Diyos. Sabi ko yung pangalan ko, apelyido ko. Ito po 3 ito'y anak ko.
Pinapa-enroll po namin sila, hindi raw po sila nakapasok kasi sinisingil nyo. Sagot ng registrar, siyempre, papasok sila eh. Kako, tama po yun, singilin nyo po kami. Ito sabi ko, totoo po ito. Sabi ko, ngayon po, wala pa akong pambayad. Kasi hindi pa ako nagpapadala ang Diyos eh. Kapipray ko pa lang kahapon. Yun po ang sabi ko. Sabi ko, magbabayad po kami. Kaya lang po kahit anong gawin ko, hindi po dumadating biyaya ng Diyos. Wala naman po akong sweldo. Ito trabaho ko. Hindi naman ako pwedeng tumigil na maglitas ng kaluluwa para magtrabaho. Kawawa po sila. Tsaka school nyo, pinagpipray ko po ito eh. Convicted po sila. O sige, papasukin yan. Pinirmahan. Pasok mga anak ko. At nung nagkapera po ako, binayaran ko. Hanggang umalis yung mga anak ko doon, wala akong record. Yun eh. Ako po yung naniniwala. Pag-aawa ka ng tungkulin mo, mabubuhay ka sa kababaang labat katotohanan, hindi ka papabayaan ng Diyos. Hindi mo ako yung tungkulin mo, i-evade mo yan, gugulo sitwasyon. Ikaw mahihirapan. Kasi konsensya mo na lang yan eh. Kita niyo yung mga gumagawa ng krimen, tinatakasan, pero kahit sila pumunta, hindi sila mapayapa. Kasi may konsensya ka eh. Ang Diyos mismo kinukumbi ka. Tigasan mo man ang puso mo. Anyway, the more tinitigasan mo siya, the more ikaw ang magsasuffer. Verse 19. Mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili. Kailangan marinig to ng church. Huwag daw natin ipaghiganti ang ating sarili. Kundi ipaubaya, iyon sa galit ng Diyos. Diyos daw po yung dapat maghiganti sa atin. Kasi pag pinaghiganti na natin sarili natin, hindi tayo maipapaghiganti ng Diyos. Kaya natin siyang maghiganti, wala kang pagod, wala kang problema, wala kang kabigatan, at wala kang gagawin. Parang ako yan, kita nyo? Hindi ko pinaghiganti sarili ko sa mga nagbalita ng mali patungkol sa mandate natin at pagkakatawag ko. Ang Diyos naghiganti. Nakita niyo yung mga nagsasabi noon na hindi tama. Asa na sila ngayon? Hindi natin. Nakikinig. Hinahanap tayo. Binaligtad ng Diyos yung pangyayari. Amen? Ayun po yan eh. Huwag ninyong ipaghiganti yung sarili, kundi ipaubaya yun sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. Sabi ng Panginoon. Kaya in both sides, no? May kakulangan ka, umako ka ng tungkulin, sasama Diyos sa iyo. Wala kang kasalanan, nangangailangan ka ng katwiran, ipaghihiganti ka ng Diyos. So, ang ibig sabihin, pag tama ang attitude mo, ikaw ang may kasalanan o wala, sasama ang Diyos sa iyo. Yun po, maganda ron. So, yung panalo pala natin, wala roon sa paghihiganti natin, at nandoon po sa kamalian natin, kundi nandoon sa pag-ako natin ng tungkulin at pagkakaroon ng tamang desisyon na mabuhay ng alinsunod sa kalikasan at pag-uugali ng Diyos. Amen? Verse 20. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya ay mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng ganito, ang mga baga ng apoy ang ibinubuntan mo sa kanyang ulo. 21, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. O daw po tayong patalo sa masama. Talunin natin ang masama sa pamamagitan ng mabuting bagay. So, paano po natin tatalunin ang masama sa pamamagitan ng mabuting bagay? Hindi gawa tayong mabuti. Amen? Sabihin natin lahat, habang panahon, palaging tatalunin ng mabuti ang masama. At magpakailanman, ang masama ay hindi pwedeng magtagumpay laban sa mabuti. Palakpakan natin ang Diyos. Now, in the book of Luke, ito po ang aral ni Jesus patungkol po sa mga sinners. At kadalasan po, may mga tao na kahit na maganda ang ginawa mo dahil indifferent sila, mga tuso na tinatawag, mapagsamantala, madaya, hindi sila gumagawa ng mabuti. So ito po yung tinatawag natin kadalasan ng mga umaaway sa atin.